Hello po, ako po ang inyong PWD but never a disability, Naidarna, your online doc. Ngayon po magbibigay po ako ng mga tips kung paano nyo po pakakainin ang batang mahirap pakainin. Number 1 po, gawin pong attractive ang mga kinakain po ng mga bata kasi usually they are visual. Kaya pag maganda po ang itsura ng pagkain, kakainin po nila. Halimbawa po yung mga gulay, gawin nyo pong kaaya-aya. Marami pong YouTube, nandyan na naman ang magbabalot. Rinig nyo? Ayan, nawala na siya, baka may bumili. Okay, napakadami po niyan sa YouTube kung paano po yung paraan, kung paano pagandahin ang pagkain, no? Ang aesthetic ng pagkain. Yung gulay po na ayaw niya, pwede nyo pong hiwa-hiwain o tadtarin ng pinong-pino at ilagay sa kanin para hindi masyadong mahalata na may gulay yon. Gawin pong masaya ang hapagkainan. Bawal po ang sigawan, murahan at awayan pag po nasa hapagkainan kayo. Kasi po, isa po itong nakakawala ng ganang kumain. Huwag pagagalitan or saktan para lang kumain. Yun po. Natatakutan na po nila every time na dinner time or lunch time, iniisip po nila, papasok po sa isip nila na pagagalitan na naman ako ni mami, pagagalitan na naman ako ni dad. Kaya po hindi na de-develop yung natural curiosity ng mga bata or pagkagusto sa pagkain. Kaya po, wag titirisin yung iba, no? Tinitiris ang bata, kain ka na, kain ka na. Wag po ganon. Wag pong pagagalitan ng bata. Kailangan po dito talagang pasensya at pagmamahal. Kailangan po kasi ng bata na matutunan kumain sa rason na gutom siya, hindi dahil pagagalitan siya. Halimbawa, kain ka na, gano'n, tapos galit na ang nagpapakain. Papasok po sa utak ng bata na kailangan pala niyang kumain dahil pinagagalitan siya or dahil ayaw niyang pagalitan siya. Hindi po dahil gutom siya. Yun po. Isa pa po ay huwag pakakainin ang bata ng matatamis, especially at a younger age. Bakit po? Dahil masasanay sila at ang dila, yun na ang hahanapin kasi masarap yun eh. Yun ang laging hahanapin, matamis. An example ng mga matatamis, chocolates, candies, di ba? Yung mga sweets na gusto natin, cake. Kapag pinakain na natin sila niyan, hindi na sila kakain ng regular meal at laging yun na lang ang hahanapin nila. Definitely, kapag kumain na ng matamis, including soft drinks, mawawalan na sila ng ganang kumain dun sa mga gulay o mga regular na food na sinaserve natin sa kanila dahil hahanapin na ng dila nila yung matamis kasi nga masarap. Ngayon, kung konti talaga ang kinakain, make sure na meron po silang iniinom na milk. Up to 3 times na milk po, pwede po yon. Para yung sustansya, kompleto pa rin po. Ito po, laging tinatanong sa akin, Doktora, ano po bang vitamins ang pwede, ang hinahinang kumain po ng anak ko? Wala po talagang vitamins na nakakadagdag ng pagkain. Totoo po yan. Pero, they become supplements po kapag kailangan po natin. Kasi paminsan-minsan, effective rin po ang mga vitamins. Usually, yung mga vitamins na ito ay multivitamins plus buclizine. Kasi po, appetite stimulant po ang buclizine. Pero, ang limit nito ay every 2 months po, no? 2 months lang po iinumin ang mga may buclizine, tapos papalitan nyo na naman ng vitamins na walang buclizine. Napansin nyo po ba yon? Sa mga pedia po, ganun ang ginagawa. Kapag may buclizine po, 2 months lang, then i-replace na naman po after 2 months ng without buclizine. Pero po, ulitin ko, paminsan-diminsan lang po effective ito dahil ang main na nakakataba sa bata pa rin ay ang pagkain. Regular na pagkain. Dapat po kumpleto pa rin. Go, glow, at grow foods. Yun pong merong carbohydrates, kanin, bread, at pasta. Mga protina po, no? Pampa-develop po ng muscles. Okay? At mga prutas at gulay. May mga tao po talagang mapili sa pagkain. May mga batang mapili sa pagkain. Ang dila po o ang panlasa ng tao ay namamana din. So, ibig sabihin, pwedeng namana nila sa mama nila or sa papa nila yung pagkapihikan. Baka ikaw o yung asawa mo nung bata pa, ganun din. Pihikan at mahirap pakainin. Kasi sabi ko nga, namamana. Tingnan mo naman ang nangyari sa'yo ngayon. Medyo lumaki ka na,
at nag-improve na yung appetite mo, ganun din ang mangyayari sa anak natin. Babago rin yan at lalakas ring kumain. Kaya, relax. Relax lang. Huwag nating pagagalitan, ating ikukumpara sa ibang bata. Ito very toxic na attitude ng ibang magulang, no? O ng ibang nakakakita. Ay, bakit ang payat-payat naman ng anak mo? Pero ito, tingnan mo, ang healthy, ang taba. Wag na pong ganon. At wag po tayo makikinig sa ibang tao. At hindi po natin kasalanan yon. Okay? Maganda po, ikumpara lang po natin yung weight ng baby nyo sa dating weight niya, sa previous weight niya. Mag-i-improve din po yan.